Ted Filon muling binakbakan ng Administrasyong Marcos. At ito, Subiri may pasabog sa mga Duterte. At ito, kinarma na nga, De Lima makukulong na ulit. Karma is real, ika nga nila. Alam mo, sa totoo lang talaga, hindi naman talaga dapat deserve na lumaya etong si Laila da Saba Queen De Lima. Oo, dahil alam naman na natin na kaya lang naman ito pinalaya ng Administrasyong Marcos is dahil magagamit nila ito si Laila De Lima laban kay Pangulong Duterte. Laban sa mga Duterte dahil alam naman na natin ang tindi ng galit nito ni De Lima kay Pangulong Duterte at nung panahon ni Pangulong Duterte yun yung panahon na nakulong siya. At matagal nang init na init itong si Laila De Lima sa mga Duterte at ito nga daw ay isa sa mga tinuturing na drug queen. Oo, na drug lord queen kung tawagin pa nila, no. Pero ito nga ay pinalaya ng Administrasyong Marcos dahil gagawin nilang puppet laban sa mga Duterte. At ito naman, mapunta naman tayo kay Ted Filon. Alam nyo, kahit papano may sablay pero may maganda rin din naman na nasasabi si Manong Ted. Hindi natin alam din kung saan siya nakadepende, no. Pero itong si Manong Ted talagang gumigit na lamang at kadalasan talagang mararamdaman mo na kumakampi sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. At ito naman si Subiri. Alam naman natin ngayon na parang para sa akin ginagamit lamang ni Subiri etong pagiging popular ng mga Duterte dahil gusto niya rin bumawi. At ito nga ay parang naman may mga sabi-sabi noon na etong si Subiri ay parang ginipit ni Lisa Araneta Marcos. May balita, bali-balita lang naman yan. Kaya nga ito ay bumaba at ito ay nagbitiw bilang Senate President. So kaagad naman pinalitan nito ni Chis Escudero. So hindi natin alam kung ano yung mga ano na yon. Kung ano yung mga nangyari, bakit nagurgur etong si tawag dito si Subiri. So yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. At syempre number one na pag-uusapan natin etong kay Manong Ted. Oo, etong kay hindi yan. Etong kay Manong Ted, no? Hindi yan. Wag ko nating ialis sa mga Pilipino yung karapatan na magsabi din po ng kanilang damdamin kapag pinag-uusapan po dagdag na buwis. Nako. Ang sinasabi po, mamaya meron tayong makakausap dito at ang ating pag-aanalisa. Na totoo naman, kumbaga in-expand lang nila yung coverage ng 20% final withholding tax dito po sa mga savings o deposit sa mga bangko. Totoo naman yun. Pero kasi nga, dagdag pa rin po ito. Ang sisteho, ito lang ako po'y nag-iisip lamang at nangangarap na bukas makalawa baka din po mapagtanto nitong kasalukuyan nating presidente na ang pangalan ay... nakalimutan. Sorry. Senior mo. May may pasimpleng banat ka, Manong Ted, ha? Comment lang. Dati pangalan ko lang nakakalimutan mo ngayon pati Pangulo. Bakit? Nakakalimutan mo na. Kasi hindi naman kasi masyadong big deal si Pangulong Marcos Donald Trump, di ba? It's a joke, ma'am. Donald Trump! Kayo pinagtitripan niyo si Marcos Jr. Yari kayo kay Auntie Claire. Baka yan TV5 na yan, baka baka matanggalan ng prangkisa, yari kayo. Oo, baka magpag-initan kayo, ha? Okay, Marcos Jr. po. Ayan. Galangin nyo. Ginagalang nyo dapat si President. Huwag kayong ganyan. Ayaw ni First Lady niyan. Tuloy. Magkano ang kanilang proposed budget for 2026? 6.793 trillion pesos. Halos? Pag-aambag-ambagan natin, halos 7 trillion pesos. Grabe naman yun. 7 trillion pesos, tiba-tiba na naman sila. Next year, 2026 budget. But don't forget, ang sabi nga po ng Malacanang, ito ay para sa pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino. Obo! Talaga nga naman.
pagpapabuti, ilang beses nyo nang sinabi hanggang ngayon hindi nagiging mabuti. Sa totoo nga lang, sobrang kabado ngayon ng mga Pilipino dahil todo baha na naman sa syudad, sa mga lugar dito sa Pilipinas. At yung mga flood control ay hinahanap na naman. Pero kagaya ng sinabi, nandyan ang butihin nating presidente na todo action agad at nakapaghanda na daw sa bagyong ito. Oo, sabi ni Antoklur. Pero ang tanong dyan, saan na naman gagamitin? Ano na naman to? Mapupunta ba talaga to sa kamay ng taong bayan netong 6 trillion pesos na to? Ang tanong, baka yung point lang ang mapupunta sa taong bayan tapos yung 6 trillion sa bulsa na nila. Tanong lang naman yan. Alam niyo mga kapatid, siguro sa pagtansya lang po natin, mga na naman halos 60% o 50% uutangin na naman dyan. Kung Ay, hindi patay. po magagampanan ng mga collection agencies ang kanila pong mga target, no? But Patay. basically po, ganyang kalaki ang pera. So, utang na naman. So, additional 17 trillion na utang ng Pilipinas. Kung yung kalahati dyan sa 6 trillion, so 3 trillion, aban ako, 17, 18, 19. 19 na ang magiging utang ng bansang Pilipinas. 19 trillion kung sakali man ha, kasi una-una yung mga unang mga pondo nakuha na nila. So kaya may panibago na naman sila. So anak ng teteng naman, ang laki ng pera nyo. Gano'n kaya kadami yung 1 trillion no? Mapupuno kaya tong kwarto ko ng kwarta? Tutusin nga ngayon, kahit nga pang ulam wala kami. Tapos tong kwarto ko basa pa, may tumatagos-tagos na mga may mga tumatagos-tagos na tawag dito. May mga tumatagos-tagos na na tubig dahil sa sobrang lakas ng ulan. So grabe no. Oo, so magkakautang na naman ang Pilipinas, dagdag na naman. Pag-aambag-ambagan natin, bubunuin natin. Aba, Pero kailan pa tayo nakarinig na nang ang gobyerno o mismo yung head of agency o mismo presidente nagsasabi na pwede ba magtipid-tipid tayo? Baw! Tutusin, Manong Ted, tinitipid-tipid naman na tayo Di ba nga, pwede na tayong sumalok sa baha ng tubig gamit yung timba ng DSWD. Na kapag, eto, pakita ko lamang. Asan na yun? Parine. Asan na yun, parine? Asan na yun? Namimiss ko yun Eto. Katulad dito Manong Ted yan Manong Ted tingnan mo, iinumin niya yan. Ganyan ang pagtitipid ng administrasyon pasok. Kit, mga damit, gamit panluto at water filtration kit. Nagsample pa ang Pangulo ng Yan inamoy. Akala niya siguro pulburon. Yan Manong Ted. Inom. pag-inom sa tubig na sinala sa Mabango daw, mabango. filtration kit na ipinamimigay ng pamahalaan. Inumin mo. Namin. Kahit walang laman yan, inumin mo pa rin. Paano lang, pangsuna. Pangsuna Manong Ted ba? Watch this. Yun yung balde. Na Sarap. Tingnan mo pagharap ni Marcos Jr. Pagharap. Pagharap ininom pa ulit. Charap sabi ko sa inyo. Sabi ko naman sa iyo Marcos Jr. tuloy. Manong Ted talagang talagang sa pagtitipid diyan biyasa si Marcos Jr. Natipirin ng mga Pilipino dahil sila ang sagana. Ay, sorry na, nadulas lang. Wala pa ho tayong narinig Nasa Wala pa. kasalukuyang proposed budget, ito Opo. kasama sa aming reforma. Kasi sinasabi nila hindi na mauulit yung pambababoy na ginawa Yan. nitong mga yun. Sino, Manong Ted? Ba't mo pinipigilan? Ilabas mo lang kakampi mo kami. Diba? Yung talaga namang fourth week pambababoy ang ginawa nila sa pambansang budget. Diba?
Hindi na mauulit yan. Hindi na Hindi na nila maulit yan kasi ano na nila. Pero malay mo naman, magaling gumawa ng paraan ng administrasyon pagdating sa pagkuha ng budget. Malay mo, may panibagong diversional tactic na naman sila na maisip. Mag-iiba daw ho ngayon. Oo, may budget. Pwede ba na nga samahan daw, nyo na PhilHealth. ngayon, mas magtitipid na kayo? Oh, yan. Kasi yun Oo. ang masakit sa atin. Ito ho yung masakit sa mga kababayan natin. Yan. Na hindi ka nakakaramdam ng pagtitipid nila eh. Kung Oo, dapat kasi alam nyo, kayo din may kasalanan. Unang-una sa tubig, pinagtitipid kayo ni Marcos Jr. Hala, waldas kayo sa tubig. Ang gusto ni Marcos Jr. pag naligo kayo, sa ulanan na lamang. Kasi yung katas ng libag mo doon, pwede naman natin inumin yun doon sa timba ng DSWD. Oh, ano yun? Pang world class filter yun, ha? So kayo, magtipid kayo. Kaya pagkain, pag may panis na na pagkain, hugasan nyo lang yan, isahin nyo ulit. O kaya pwede nyo ichampurado. O halimbawa, may 3 araw na kayong ulam sa rep. O, init-initin nyo lang yan. Pag meron naman kayo tuyo, isabit nyo lang, lagyan nyo lang ng tali sa dulo ng buntot. Oo, kada umaga, amuyin nyo lang, ganon ang gusto ng administrasyon. Tinuturuan kayo ng pagtitipid. Ayaw nyo nun, concern sa inyo ang administrasyon. Concern sila sa inyo dahil mahal na mahal nila kayo. bumasta, akala mo talagang pera nila. Hindi. Grabe ka, Manong Ted. Ang lupit mo dala kung umasta. Akala ko pera nila yan. Wala tayong pakialam doon. At Pero wala silang yan? pakialam Pero mo yan. sa exchange. Mm. Sa pag-aaksaya. Aba, Yan po yun eh. Kailan ka makakarinig na sasabihin ng presidente na ako ay naglalabas ngayon ng executive order, lahat magtitipid. Magtipid ka sa supplies na ginagamit sa mga opisina. Yan. Magtipid ka sa kuryente. Mama, tipid yung kuryente. Patayin niya ang aircon. Yung aircon, yung electric fan, sirain nyo na lahat yan. Yung washing machine, gawin yung electric fan. Yung rep, patayin. Oo, kada lang yan, buksan lang yan kada isang linggo. Ganon, tinuturuan kayo ng maayos ng administrasyon, hindi kayo natututo. Sa gasolina. Magtipid sa biyahe. Oh, Yan. O kailan pa Diba? naging Magtipid sa transparent? catering. mawagtipid sa biyahe. Halimbawa, ang gasolina ko, ako, 2 big bike ko, isang 500cc, isang 400cc. Ongoing yung wala na yung 750. So, may BMW na rin ako. So, ibig sabihin, benta ko na yung BMW ko na 4 wheels. Benta ko na rin yung 400cc ko na motor. So, matitira na lang yung 550cc. Magkano gasolina nung maabot ng 1,000 plus ang full tank nun? Kaya minsan sabi ko sa gasoline boy, full tank ina mo. Oo, sabi sir, full tank po ba? Sabi ko, full tank ina mo. Sabi ko dun sa tricycle boy, sa gasoline boy. So magkano 1.5, so gagawin kong 500 na lang ang gasolina. Tapos pag naubos yung gasolina, tulak mo. Di ko alam kung mamatay ka dun sa sobrang bigat ng motor ko. Ay, naku po, grabe pagtitipid ang ginagawa ng administration sa atin, no? Talagang especially special impact, ha? Oo, talagang alam mo yun. Ito nga, katulad nga ito. Paulit-ulit kong wag na. Kasawa din pala, oo. So, dito naman tayo sa sinabi ni, asan yan? Sa panayam ni, dito pala muna. Oo, alam nyo, ito Uy, girl lalo, Oo, confirm. Oo, eto may banat si Sister. Si Sister Ortega. Oo, si Sister Ortega ay may banat na naman po, may press conference. Alam niyo, na-miss ko rin to si Sister Ortega. Matagal-tagal ko tong hindi na chupulangkut. Oo, wala siyang aura ngayon, kaya talagang kailangan niya munang humarap sa media. Siyempre, exposure sa mga boylet, sa mga kanyang mga boyish tuloy, sa kanyang mga boylet. So, eto na si Ortega. Anong pahayag ni Ortega? Wait lang basahin natin ang title.
Pahayag na milyon-milyong pisong matitipid umano kung walang impeachment trial. Question yan ha. Ito po kasi ay sinabi ni spokesperson of the Vice President spokesperson Ma'am Ruth. So sinabi niya makakatipid ang Pilipinas ng milyon-milyon, hindi nga lang milyon-milyon, baka bilyon pa eh. O baka nga trilyon pa eh. Kung matitigil ang impeachment. So totoo naman talaga yun, no? Sa Senate hearing buwis ng taong bayan ang ginagastos diyan kada hearing diyan. Siyempre magkakaroon ng trial ng impeachment. Pangalawa, yung sa confidential fund ng Office of the President, alam naman na natin na sa impeachment at sa mga Duterte ginagamit yung confidential fund ng Office of the President. No, alam na natin yun. So talaga makakatipid nga naman. So totoo naman yung sinabi ni Rod. Kaso may isang baklita na nag-attitude na gusto na ayaw magpasapaw sa kagandahan ni Ma'am Ruth. At eto si Baklitang Ortega ay nagkaroon ng press conference at gusto niya supalpalin ang kagagahan ni Ma'am Ruth. O eto, panoorin natin. Utana, naging bakla na ako sa'yo, Ortega, hayop ka. O eto, panoorin natin. Na nila Union 1st District Representative Paulo Ortega ang pahayag ni Attorney Pipitik, Ruth ha? Castelo, spokesperson ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment case. Oh, Ayon sa abogada, sakaling pabora ng Korte Suprema ang petisyon ni VP Sara na basura ang impeachment case, mapalad umano ang bansa dahil makatitipid ng milyong-milyong piso. tama naman. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Ayon kay Congressman Kaya Ortega, na, nanggigil na si girl. Ha, gigil ako. Ito po ako yung may kasabihan. Hindi lahat ng balbasero ay lalaki. Minsan meron din mga binabai. Kagaya ni Sister Ortega. Okay, pasok Sister. dapat maging maingat si Attorney Itayo mo ang banyera natin. Banyera to. Itayo mo ang bandera natin ha, Sister ha. Castelo at patunayan ang mga sinasabi nito. Oh. Tanong din ito, hindi naman siguro aabot ng mahigit 600 million pesos ang gagastusin sa pagsagawa ng impeachment trial. Baka kailangan nila ng matrix saka cost-benefit analysis. Siguro hindi naman naabot ng 612 million yung gastos sa impeachment. Hindi naman daw siguro aabot ng 612 million na nga ang gagastusin sa impeachment. 612 pesos. Tapos may baha tayo ngayon. Sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas. Kung yung 600 pesos na yon ay gamitin or ibili. Kasi mahilig naman kayo sa ayuda eh. Ito yung kinakatakot ko, no, na pagdating ng mga ganitong sakuna, wala na tayong ayuda dahil naubos nyo na nung halalan. So yung 612 million na yan, kung ilalaan yan sa mga nasalanta ng bagyo ngayon, dahil may bagyong Lisa, may bagyong Krising sa bansang Pilipinas, mas mainam na doon natin ilagay yan kaysa sa gastusin sa walang katuturan na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. No, kagaya nga sinabi ko, kung usapang impeachment lamang, mas deserved ni Marcos Jr. yon. Hindi deserved ni Vice President Sara Duterte yon. So, go! Pasok, Sister, again. Kabilang sa mga alegasyong ibinabato sa Vice Presidente ang maling paggamit nito ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si VP Sara pa ang kalihim ng kagawaran. Nauna nang ipahayag ni Senate President Cheese Escudero na kulang 1 milyong piso ang inaasahang gastusin ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Okay. Sa pinakahuli namang statement ni Senator Joel Villanueva, sa August 4 pa posibleng mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Rosa Licoz, UNTV. So ganun po, no, ganun kalaki ang ganun po kalaki ang gagastusin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magtataka pa ba tayo dun? So na nga, gumastos ng 20 million impeachment pa kaya, di ba? Baka hindi nga lang yan talaga ang gastos dyan. So Sister babush salamat sa salamat sa pagtayo mo ng banyera natin. Banyera ng mga bading na may mga balbas. Ay!
Oo, so dito tayo, dito sa isang karma. Ito karma talaga. Oo, kaya alam ko sa panahon ngayon, hindi ito makukulong si Dilima. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi ito makukulong si Dilima dahil ito ay puppet at tawag dito. Ito ay hawak ng administrasyong Marcos laban sa mga Duterte. Sa totoo nga lang, parang magiging kabilang ito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at pagdiin kay Pangulong Duterte. So ito po yun, panoorin natin. Si Attorney Domingo Cayosa na dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines o yung IBP. Maraming salamat for joining us, Attorney Cayosa. Good evening, Ed, at magandang gabi sa nakikinig at nanonood sa inyo. Thank you, sir, for joining us tonight. Sir, ang sinasabi ng prosecutors, the court, the RTC, placed too much weight on the recantation of Rafael Ragos. Although I'm also wondering, didn't the prosecutors themselves as well place the greatest weight on the original testimony of the same person? So, how does that apply po? Well, Ragos was supposed to be the key witness of the prosecution, but now they say that they presented other witnesses and then other pieces of evidence that might be sufficient to convict the now Congressman De Lima. That's the claim now. Secondly, they question the lack of clarity as to what portion of the recantation of Ragos Dramang-drama no? what element of the crime. Because Alam mo talaga, nakakaiyak yung mukha niya, nakakabuisit ka, tanga. a court or a judge cannot just say there's sufficient proof. He or she has to explain why that is so. Thirdly, it is also settled in jurisprudence that recantations are supposed to be frowned upon. Yes, sir. So it is necessary for a judge, before believing or taking a recantation as it is, to explain why he or she would rather believe the recantation rather than the earlier testimony. Pero sir, at the same time, the prosecutors are appealing the decision of the RTC to acquit. I'm wondering lang if that's at all possible kasi it is an acquittal. Ginagaya niya pala yung mga Can police. any side appeal an acquittal or can they only kaya appeal pala. a conviction? What does it say in the rules of court? No, the rules Yeah, ginagaya pala ni Dilima yung mga Okay, pulis. that, No? Diba, nakaangat din yung kamay yung mga pulis, diba? So siya, nakaganon din. Yung nga lang, nilalagyan niya ng acting, nakaganon siya. Kaya pala umaangat tong kamay. a decision of acquittal cannot be appealed. It becomes double jeopardy. Double jeopardy would set in that case. If it is a conviction, it can be appealed by the accused. But in this particular case, to be accurate, Ed, they're not appealing. They're just seeking for a reconsideration by the judge Yes, sir. of his own decision. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. I understand. So there's I suppose there's some nuancing between a motion for reconsideration and an appeal. Pero in this case po, so is it possible for the prosecutors to file an MR for versus an acquittal by a court? Malamang. By the same court. They're not Yes, sir. appealing it to Yan na naman siya. court. So it's something that it is unusual, I would say, but it is possible. So it's now for the judge to deal with that motion for reconsideration. Gago yung kalbo na yun. Ba't ka natatawa, hoy? Uma-acting si Mother. Si Manang. Loko yung kalbong yun, Sino yung kalbo na yun? Ito. Gagong kalbo to, So it's now for the judge to deal with that motion. Ngiting tagumpay yung gago, Binabastos mo si Dilima, wag ganon. Grabe tong kalbong to. For reconsideration. Okay. Pil na pil eh. That po kasi the lawyers of Dilima are saying it's already triple jeopardy. So basically po, it is not necessarily disallowed.
It is not. As a matter of fact, it cannot also be. You have to understand that the earlier decision of the judge was declared by the Court of Appeals. Alam nyo, kahit mag-decision ng judge dyan, kahit mag-decision ng prosecutor, walang magagawa yan. Ako na nagsasabi siya, walang magagawa yan kapag pag ginusto ni Marcos na ilabas yan. Oo, hindi totoo lang ha. Walang magagawa ang prosecutor. Sorry po sa prosecutor, pero iba kasi. Alam niyo yun, no? So, kung titignan niyo ang prosecutor, talagang kakaiba na yan eh. Oo, kaso mas kakaiba si Marcos. Yung bakal na baluktot na hindi na talaga mo kayang ituwid, natutuwid niya yun. Oo, gusto mo gawin niya pang gawin niya pang hanggang Baguio, hanggang Cebu. So ganun kalakas ang kapangyarihan ni Marcos Jr. Kaya ito, malamang sa malamang talagang halimbawa kasi sa totoo lang, yung kaso ni De Lima is talagang kabalik-balik, talagang may posibilidad na mabaliktad siya doon. Kaso nga lang, malakas ang kapit niya kasi nga ginagamit nga siya laban sa mga Duterte. So sa ibig sabihin, malaki siyang pakinabang para pabagsakin ng mga Duterte. Ganun yun. Ab initio. Opo. So as if there was no earlier decision. So this would be the first, so to speak, this would be the first decision of acquittal. Okay, sir, what about the threat of the lawyers of De Lima to pursue the prosecutors for what they call unlawful or wrongful prosecution? Is there such a case, and how do you substantiate that? Ngayon ko nang panoorin to, boring. Bukod sa hindi ko masyadong maintindihan English. Meron tayo dito asan na yan? Ito. Meron tayo dito kay De Lima. Oo, saan yung kay De Lima natin dito ha? Oo, ito ba yun? Tingnan ko nga ha? Oo, di ba matali? Oo, ito ba yun? Hindi, itong isa. Itong isa. Oo. Ito, mukhang maganda to ha. Mukhang maganda tong labanan na to. Gobyerno, swelduhan dapat. Ito ba yun? Mas maganda siguro kung dito tayo sa taas. Etong si Manang Laila, dumali na naman eh. Hindi bali kung tama lagi yung basa niya sa batas. Sa lahat ng nakikita ko ay puro mali yung ginawa niya. Ay, huwag ka na kasing magpunwari na ikaw ay legal luminary. Binira ni Attorney Topacio si De Lima matapos nitong questionin ng binira, utos ng naku po. Korte Suprema na ipatawag. Marinig niyo na, binira ni Attorney Topacio si De Lima. Naku po, may panibagong aabangan na naman sa Viva Max. Ay, sorry, ibali pala na sa isip ko. Sorry, mali yun ha. Ang mga kongresistang pumirma sa impeachment laban kay VP Sara. Ang impression ko, again, with respect to the Supreme Court, sobrang naman ata. Pwede hindi naman mag-question nito. Yung para bang meron na siyang, it has the hallmarks of what Kinakabahan we siya. call judicial overreach. Hindi kaya sumobra yung pakikialam ng Korte Suprema doon sa proseso ng impeachment na nanggaling sa House of Ang Representatives. Lunes ay nagbumanat na naman ng kengkoy si dating senador at dating bilanggo. At ngayon ay congressman at proud member ng prosecution panel. Wow! Bumanat na naman tong si Laila na tinutunog sana naman ng Korte Suprema. Ay, grabe. Ano ba naman yan? Sabi niya, overreach daw, pagmamalabis daw yung ginagawa ng Korte Suprema na humihingi ng impormasyon sa House tungkol doon sa proceedings doon sa impeachment. Unang-una kasi karapatan ng ng prosecutor yun ha, De Lima, para sa alam mo yan hindi ka naman siguro boplak, di ba? Oo, alam ng prosecutor yun, kaya nga hinihingi yun kasi baka, ay naku po. Teka nga muna, paano naging overreach yun? Etong si Manang Laila, dumali na naman. Hindi, kapag sa kanya overreach, pag sa iba hindi. Hindi bali kung tama lagi yung basa niya sa batas. Sa lahat ng nakikita ko ay puro mali yung ginawa niya. Opo. Impisahan natin, Manang Laila. Ay, huwag ka na kasing magpunwari na ikaw ay legal luminary, di ba? Unang-una, yung HDO mo sa yung pag-issue ng HDO noong Yan. 2011 Yan. laban kay
dating Pangulong Arroyo. Di ba dumating Yan. tayo sa Supreme Court, ikaw ang nag-argue doon. Ina-justify mo that the Secretary of Justice has the authority to issue whole departure orders. Anong sabi ng Korte Suprema? Mali ka! Mali ka, sabi ng Korte Suprema. Lats Doon, ka. supalpal Laila. siya doon eh. Ngayon, nagyabang ka pa. Etong si Manang Laila, grabe eh. Basta siya ay nakasandal sa poder. Akala mo kung sino na. Kita mo sa asang hukuman na hindi niya sinunod. Di ba? Nagkaroon tuloy ng reklamo sa kanya for contempt. Dahil hindi niya sinunod yung order ng Korte Suprema. Yan ito pa yung isang lakas, no? Ito pa yung isang patotoo at isang lakas ng mga politiko kapag may kaso sila. Diba? Katulad na lang yan ni Franz Castro Lipad na isang convicted. Na hanggang ngayon pag-alagala pa rin yan sa sa Malacanang, sa House of Representative, no? Wala na pala. Sorry, akala ko nandun pa. Basta yon, isang convicted yun, ha? O nga pala, ba't hindi pala nagpaparamdam yun? Ba't walang paramdam ang tatlong idiota? No? Bakit kaya walang paramdam ang tatlong idiot? Ano kayang meron? Hindi kaya, mukhang may pinapalo, may pinaplanong kakaiba itong tatlong idiota na to, si Raul Manuel at Brosas, pati si Franz Castro, na pinsan ni Claire Castro. Hindi kaya may mga may mga kababalagan na naman naiisip kaya nananahimik. Bigla ko lang naisip So mabalik tayo. Yan ang isa sa mga lakas ng mga politiko na tatakbo sila bilang kandidato. Pag natakbo na sila, pag nakaluklok na sila, doon na nila masasabi na ay ligtas na ako sa kaso ko. Makakahinga na ako ng maluwag sa kaso ko. Dahil ako ay isang congressman. Ako ay isang gobernador. Ako ay isang mayor. Ako ay isang senador. Ako ay isang speaker. Kaya ligtas ako sa mga kaso ko. Katulad ni Franz Castro at nito ni Laila de Lima. Si Laila de Lima po ay hindi niya po sinunod ng utos ng prosecutor. Hindi niya sinunod ng ng korte kasi nga ang akala niya siyempre congressman ako Bakit ko hindi na ako babalik din sa kulungan. Congressman na ako, may kapangyarihan na ako, ang lakas pa ng backer ko. 'Di ba? Anak ni Joe Masison na si Bongbong Marcos. Ay sorry nadulas na naman ako sa anak-anak na yan. So ganon, kaya itong mga politiko yan ang sinasandalan nila yung pagiging pag nakaluklok na yung mga kaso nila. Katulad yan, katulad yan si Abante, 'di ba? May sabi-sabi na may na yan ay involved sa PDAP scam na 189 million. 'Di ba? Ang laki nun. So just may child abuser pa diyan. Ayon dun kay sino ba yung namatay? Basta yun ang nagsalita si Ma'am Attorney Guason ata ang nagsalita basta yun na may child abuser na kaso din yan, pero tingnan nyo yun, parang wala lang, hindi yan nasisilip ng administrasyon. Pero yung kay pastor na kahit yun ay isang chismis lamang, talagang pinatrabaho ng administrasyon kasi nga hindi nila kaalyado. Ganon kalupit. So ngayon, si Laila de Lima, yan na naman. Yan, noong siya ay nagkakaso ng drug trafficking, anong ginawa niya? Kinwestiyon niya sa RTC, pumunta siya sa Court of Appeals, umakyat pa siya sa Supreme Court. Yan ay klarong-klarong forum shopping. Ultra vires o kalabisan yung paghingi ng certification. Opo. Kasi nga, nung mga panahon na yun, nasa kapangyarihan siya. Diba? Yung impeachment ay hindi lumalabag sa 1-year ban at yung 20th Congress ay interesado pang ituloy yung impeachment complaint na isinulong noong 19th Congress pa. Tama, tama yun. Sabi niya, unconstitutional yan, impeachment court yun Court din yun. Kahit anong sabihin mo, it's still a court. Not only a court constituted under the provisions of the Constitution. Bago sasabihin mo unconstitutional, hinamon ko siya, di ba? Sabi ko, kung tingin mo talaga, Manang Laila, na mali yung ginagawa ng impeachment court, bakit ayaw kang pumunta sa Supreme Court? Natatakot kang matalo na naman.
So ibig sabihin natalo na, oo nga pala no, oo, natalo nga, napahiya pala siya noon, no. Natatakot yung makagalitan na naman. Mga tirada mo eh. Ibang attitude nitong taong ito eh. Mga ganyang mga tao, yung mga illusions of grandeur. Na akala nila sila ang pinakamatalino sa mundo. Hindi kaya nagpupulburon din yan si Dilima. Di ba sabi ni Kati Binag, kapag may mga ganyang mindset ang isang tao, ano daw yan daw ay sanhi ng pagpupulburon. No, napiling niya, matalino siya magaling siya, angat siya, lahat. So, nakukuha daw yan sa pagpupulburon ayon kay Kati Binag. Hindi nakaalam ng batas, the rules do not apply to them. Marami po mga dilawan na ganyan, katulad ni Ontiveros. Nako. Sorry po. Marami. Ang dami dyan. Yung mga membro ng Quadcom, meron silang illusions of grandeur. Masyadong narcissistic. Mga nila Abante. Yan, may mga ganyan talaga. Yan, lalo na si Marcos Jr., tsaka si Romualdez. Hindi nag-apply sa kanilang kahit anong batas kung mag-aasta. Di ba? Masama po yan. Pagka sumobra po yan mga kasama, mga kaibigan natin sa gobyerno na narcissistic, mental health problem po yan. In other words, baka lumalabas na nasisiraan na po kayo ng ulo. Hindi ko sinasabing si Laila. Although may mga times yata, base doon sa mga nakuha naming mga ebidensya sa house, medyo nasira ang ulo niya sa pag-ibig. Naku po! Nasira ang ulo sa pag-ibig. Hindi, pero ito nababalitaan pa ako niya kay Diliman na parang iniwan na ata daw yan ng pamilya niya. So, nakakalungkot lang, no? Masakit yun, no? Pinakamasakit na mangyari. Pero bali-balita lang naman Bakit yan. ang hindi tingnan ni Laila kung talagang constitutionalist siya yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan ng mga miyembro ng House, di ba? Nakikwento si Kadan Marcoleta. Opo. Biniro daw niya yung isang kasama niya sa House. Sabi niya, yung ba 32 pages na yan ay nabasa mo sa loob ng 30 minutos? Kasi 30 minutos lang, pumirma na Nabasa mo ba yan? That is a legal document. May mga legal terms yan na baka noon mo lang nakita. At hindi wala silang time mag-google katulad ni Dan Fernandez. Yung pa nabasa mo, sabi niya, Nadali na naman si Dan Fernandez. inamin sa kanya. Sabi niya, isasuggest ko gawin kang witness doon sa impeachment trial na hindi mo naintindihan. Sabi niya, wag na bang ganun. Kung hindi nila naintindihan at hindi sila kumbinsido doon sa nabasa nila na impeachment, hindi nila binasa yun. Ako pupusta. Karamihan doon sa pumirma. Iba ang motibo kung bakit sila pumirma. At So madaling salita, pera lang talaga din ang nangyari doon kaya napapirma yung iba. inamin na ni Toby Chanco, di ba? Anong inamin? Binigyan ng kwarta. Malaki. Kwarta bayad pa kaya po nagsipirma ang mga luko. Guys. Paano sila naman talagang catch the blessing lang naman. Tama naman, pag binigyan ka, tanggapin mo. Hindi tama. naman. Binigyan ka in connection with your official duty. Mali yun. Yung pag-official duty, may official duty nila yung pagpirma Discretion nila yun Tama ka dun. Di ba yun ang sinasabi ni Ambassador Tiglao labang kay Congressman Frasco? Umamin daw na. Kaya ako tumanggap ng pera ay nung AKAP, etc. para sa mga projects. Sabi ni Bobby Tiglao, bribery yan. Nasasabi ng totoo yung tao, dinimanda siya. Ganun ang trend po ngayon. Pagka kayo ay nagsasabi ng totoo, ay idinimanda kayo. Kasi totoo yan. gusto nila. Totoo nararanasan na nga namin mga vlogger yan. Lalong-lalo na si Banat Bay, nagsasabi lang ng totoo, nag-reaction lamang ang tao. Ayun, taddad ng kaso. At tumahimik kayo, gusto nila matakot kayo. Natatawa pa nga ako Risa ng dinimanda, yung ididimanda daw ako. Hindi kami, we are not afraid. Sino ba nagsasabi siyang afraid ka? I'm also not afraid, kaya nga hinamon kita pambihira ka naman. Dapat hindi daw siya natatakot, kami matakot. Hindi nga kami natatakot, Ma'am Risa. Hinamon ka nga Ano sabing demanda mo ako? Meron bang ganun takot na nag-aamon? Kayo naman, may pinaglulok niya. Ito rin si Laila. Paano magkakaroon, paano ma-implement o masasapatupad ng Korte Suprema yung power niya under the expanded judicial power ng Korte Suprema at yung constitutional duty niya to provide a check and balance under a tripartite system of government kung hindi mo papayagan na ito ay kumuha ng information, sabi ni Attorney Torion, with whom I agree. Hindi lang po ako nagsasabi niyan. Isang magaling na abogado pa ang nagsasabi. Pambihira naman itong mga taong ito. Basta, alam mo, medyo
medyo panic mode na sila, tingin ko. Kaya kung ano-ano na sinasabi nila. Hindi, baka kasi dahil alam naman na natin ito diretsuhan tayo. Baka nga talagang nagpa-panic mode na tong mga to. Dahil alam naman na natin ugali ni Marcos 'Di ba? Sa Duterte, kay Pastor, kay Chavit Singson. Pagtapos yung pakinabangan yung mga yun, deadman niya na at talagang ginago niya pa. So, malay natin, etong sila De Lima, tapos ng pakinabangan ng Administrasyong Marcos, kaya nangyayari na naman etong mga ganitong bagay mapatungkol sa kaso niya. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun ang mangyari dyan kasi nga ang mindset ni Marcos Jr., papit lang kita, kapag nabasa ka, ang hirap mong patuyuin, mabaho ka pa. So tapon ka na. Kasi nga para sa akin, basura ka lang, papit nga lang kita So pag hindi ka na nakakatuwa, tapon ka na. Ganun. Diba? So, etong si De Lima, alam naman na natin na kaya nga ito nakalaya dahil gagamitin itong puppet ng Administrasyong Marcos laban sa mga Duterte. Ngayon, medyo malabo yung impeachment, balik kulungan na siya. Kaya nga, yung sinasabi natin na hindi nabasa. Kaya sinabi siguro ni Senator Zubiri that it is a witch hunt. Ako nagalit sila. Witch hunt? Bakit witch hunt? Hindi mo nga naintindihan yung pinirmahan mo. Ginadali, di ba? Oh, witch hunt. Ngayon, ang problema nila, ayan na naman yung pride. Akala nila immune sila, the rules do not apply. Ayan, inipit-ipit nila yung ibang mga complaint, di ba? Hindi nag-file, inipit nila, hindi nila pinroses. Yung pang-apat ang pinroses nila. Nakalimutan yata nila yung 1-year ban. Hindi ko nga malaman kung sino ang nagpapayo rito sa mga ito. Baka si Manang Laila at saka si Teddy Te. Joke nyo. Yan, tingnan nyo na lang ang record ng mga yan. Malamang kasi wala kung ano rin natin talagang tawag dito parang alam mo yun, parang wala sa gusto yung mga nagpapayo dyan sa administrasyon baka nga sila Laila De Lima ang tigapayo ni Marcos Jr. Samantalang Zubiri, bakit confidential funds lang ni Vice President Sara Duterte ang kine-question? Bakit yung iba hindi? So pasok. Why just single out her? Let's get rid of the fund for everybody else. Because maybe we should look into this deeper. Maybe the ombudsman should look into this deeper. Not only to the Vice President, to the President, but also to everyone else who has confidential funds from Apari to Holo in all the local government units, Karen. According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the names. They never put the actual names because of the idea that it's confidential. So they never put the actual names. Now, Naku. With what has come out in the House hearing Pag-iinitan ka na naman, Zubiri. of names that were in the receipts, like Mary Grace Piatos, names of fruits, people, didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process of Karen, as former Senate President, we had access. They always give the President, they always give the Speaker of the House and Senate President access to all these confidential funds. So much so that I opened it up to Senator Risa and Senator Coco and to my colleagues who wanted to see all these documents. Because pumuputok na yan na wala pang away, wala pang gulo yung Marcos Duterte, wala pang away. But Senator Coco wanted to see this. We opened it up, we looked at it. According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the names. They never put the actual names because of the idea that it's confidential. So they never put the actual names. Now, what the prosecutors have to tie in is, number one, are these actual recipients? And if the Vice President can actually show a list of the actual recipients. And number two, did she benefit from the funds? They have to prove that she pocketed the funds, Karen. Now, in the absence of that, I'm keeping an open mind. So my point being is, we just have to study and continue with the process and look at the evidence at hand. But my point being is, why just single out her? Let's get rid of the fund for everybody else. Because maybe we should look into this deeper.
maybe the ombudsman should look into this deeper, not only to the vice president. Kaya nga papasukin ni Remulla yung pagiging ombudsman eh. Hindi, totoo naman yung sinasabi dito ni Subiri. Alam nyo, ito medyo palyado rin to si Subiri sa akin. Pero dito may point siya eh. Bakit nga naman kay Vice President Sara Duterte lang, ba't sa iba wala? Ba't hindi takot ba kayo? Or ano ba? To the president, but also to everyone else who has confidential funds from Apari to Holo in all the local government units, Karen. I know them saying this. I might be... Eh, magkapatid nga ng Remulla, 500 million ng confidential funds dun eh. Diba? Eh, sige, wag na natin sama si President Bongbong Marcos eh, baka may mag-iyakan. Yung mga congressman na lang. Yung na lang, yung magkapatid na Remulla ay mas dihamak na mas malaki confidential fund nun. Ba't hindi sinisita? Diba? Ganun lang yun eh. Go. I might be ostracized by and vilified by my friends in the local government units, but it's true. They have confidential funds in many, if not most, local government units all across the country. So maybe we should look into reforming that use of that fund. Thank you daw. Sabi nung gumawa ng video na, thank you din sa'yo. So yung mga manateros, mga kabiyaya, deserve bang makulong ni Laila de Lima ulit, no? At ito ba ay nagkakaroon na sila ng hidwaan dyan sa loob ng kanilang madilim na teritoryo? Madilim na bubbles na parang nagkakaroon na ng hidwaan dahil tapos ng pakinabangan ni Marcos Jr. etong si de Lima. At dito, ano po bang masasabi nyo dito sa panayam ni Subiri at ni Manong Ted? So comment nyo lang po dyan sa baba. At ating babasahin yan at syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Excuse me. Makipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.